Hello everyone! Welcome sa Nurse ng Bayan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga palatandaan at simptomas ng isang sakit na mahalagang malaman natin. Marami sa atin ang hindi agad nakakakilala sa mga early warning signs, kaya minsan huli na ang lahat. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong kalusugan o ang kalusugan ng iyong pamilya, panoorin mo ito hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa iba pang nating mga health tips. Paano linisin ang bato? Ang bato ay bahagi ng katawan na hugis beans. Ito ay asa likurang bahagi ng ating tiyan. Binibigyan nila ang iyong katawan ng mga napakahalagang tungkulin. Ang mga organong ito ay pangunahing responsable sa pagdidikta ng mga dumi at mga toxin mula sa iyong daluyan ng dugo. Sila ay naglalabas ng mahalagang hormones sa iyong katawan, ang erythropoietin, renin at calcitriol. Ang mga hormones na ito ay lubos na mahalaga dito sa kalusugan. Ang iyong mga bato ay patuloy na nasa gawain. Kasama ng iba pang mga organo upang mapanatili ang kanyang presyon ng dugo sa ilalim ng kontrol. Upang lumikha ng mga pulang selula ng dugo at upang makagawa ng bitamina D. Ang mga bato ay may organong sa halip na naglilinis sa kanilang sarili. Gayunpaman, upang tulungan silang gawin ito, kailangan mong uminom ng sapat na likido at manatiling hydrated. Maaari ka ring tumulong na makamit ito sa pamamagitan ng paggamit ng ilang prutas at gulay at pag-inom ng tubig. Kapag ang iyong mga bato ay naglilinis sa kanilang sarili, hindi lamang sila nag-aalis ng mga toxins mula sa iyong katawan, kundi sila rin ay nagbibigay kulay. Ito rin ay tumutulong sa pagkontrol ng iyong presyon ng dugo, kakatulong sa pagganap ng iyong sistema ng pang-ihi, at tumutulong sa paggana ng pantog. Ang simptomas tulad ng pagkapagod, pagiging emosyonal, at sakit sa bandang kidneys. Pagkatapos kumain, eksema ng balat, pakiramdam na laging puno ng hangin ang tiyan, biglang bigat ng timbang at bato, at urinary tract infections. Matutulungan mo ang iyong kidneys sa pagkain ng magandang dieta at pag-ehersisyo. At ang pag-inom ng madaming tubig. Kung sa iyong palagay ay kailangan mo ng konting tulong sa paglinis ng iyong bato, pwedeng gumamit ng mga halamang gamot. Mahalagang kumonsulta sa iyong doktor bago dagdagan ng mga ito sa iyong pang-araw-araw na dieta. At baka di maaaring idagdag ang mga ito lalo na sa mga may sakit sa bato at mga iba pang sakit. Ang mga halamang gamot ay maaari ding mag-interact sa mga gamot. Ito ang mga listahan ng mga magandang halamang gamot na makakalinis ng iyong bato. Parsley. Ang parsley ay mayroong apiol at myristicin na siyang nagiging likas na diuretiko.
Ang ibig sabihin nito ay ang parsley ay nakatutulong na linisan ang bato at magtanggal ng tubig galing sa katawan. Ang parsley ay makakatulong sa pag-ihi. Ang pag-ihi ay nagtatanggal ng mga lason at mikrobyo mula sa iyong mga bato. Maaari kang uminom ng ilang tasa ng tsaang parsley sa isang linggo para malinis ang bato. Paano gumawa ng tsaa? Magdagdag ng isang kutsarang durog na fresh na parsley sa isang tasang kumukulong tubig. Takpan ng 5 minuto at i-strainer. Pag ikaw ay buntis, huwag damihan ang pag-inom ng parsley. Ugat ng dandelion. Ang ugat ng dandelion ay isang diuretiko na tutulong para sa bato at atay na libre sa toxins. Ang ugat ng dandelion ay nagtatanggal ng sobrang tubig sa katawan at iwasan ang iritasyon sa bato. Para magawa ito, uminom ng 2 tasa ng tsaa mula sa ugat ng dandelion 2 beses sa isang araw sa loob ng ilang linggo. Paano gumawa ng tsaa? Paano gumawa ng tsaa? Maglaga ng 2 kutsaritang tuyong ugat ng dandelion sa isang basong kumukulong tubig ng 5 minuto. Takpan ng 10 minuto at i-strain. Dagdagan ng honey at inumin ang tsaa. Ugat ng marshmallow. Ang ugat ng marshmallow ay makakatulong sa bato para labanan ang impeksyon at linisin ang bato. Paano gawin ang tsaa? Idagdag ang 1 kutsara ng ugat ng marshmallow at dahon sa isang basong mainit na tubig. Takpan ng 8 hanggang 10 minuto at i-strain. Uminom ng 2 tasang tsaa sa loob ng 1 linggo para linisin ang bato. Huwag gumamit nito pag ikaw ay buntis, nagpapasuso o may sakit sa bato. Ang luya. Madaming tulong ang luya sa katawan tulad ng pagtanggal ng toxins, linisin ang liver, at tumutulong sa digestion. Paggawa ng tsaang luya. Pakuluin sa mahinang apoy ang 2 kutsarita ng bagong gadgad na luya sa 2 basong tubig sa 10 minuto at salain. Dagdagan ng honey o katas ng kalamansi o lemon ayon sa iyong panlasa. Uminom ng 2 hanggang 3 tasa sa isang araw. Dagdagan ang benepisyo ng luya. Idagdag ang luya sa iyong lutuin. Ang turmeric. Isa pang halamang gamot ay ang turmeric na nakakatulong sa paglinis ng iyong katawan. Paano gamitin? Ihalo ang 1 kutsaritang hilaw na turmeric juice sa juice ng kalahati o 1 lemon o katumbas ng kalamansi at konting cayenne. At konting honey sa 1 baso ng tubig. Inumin ang 1 basong ito ng ilang linggo para linisin ang mga organo ng katawan. Ang celery. Ang celery ay isa pang uri ng diuretiko na nakakatulong sa paglinis ng bato. Ang pagkain ng celery ay makakatulong sa pag-iwas ng impeksyon at UTI. Gumawa ng celery juice at inumin ito ng ilang linggo. Ang buhok ng mais. Ang buhok ng mais ay isa ring diuretiko na tutulong sa paggawa ng ihi sa katawan para matanggal ang toxins at chemical sa katawan.
Ito ay makakatulong sa paggamot ng impeksyon ng pantod, bato o UTI. Paano ito gawin? Ilagay ang 2 kutsarang tuyong buhok ng mais sa isang baso. Buhusan ng kumukulong tubig, takpan ng 10 hanggang 15 minuto. Salain. Inumin ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Damihan din ang pag-inom ng iba pang likido kapag gumagamit ng buhok na mais para tumulong maglinis ng bato. Iba pang abiso. Huwag manigarilyo, gumamit ng produktong tobacco o uminom ng sobrang daming alcohol at caffeine. Panatilihin ang presyon at asukal sa dugo. Panatilihin ang kolesterol. Uminom ng sapat na tubig sa isang araw. Kapag ikaw ay mabigat sa timbang, subukan magbawas. At subukang magmintina ng malusog na timbang. Huwag masyadong kumain ng pritong pagkain at bawasan ang paggamit ng sobrang asin. Kumain ng preskong gulay. At yan po ang mga maaagang sintomas na dapat nating bantayan. Tandaan, mas maaga ang aksyon, mas mataas ang tsansa ng paggaling. Kung nararamdaman nyo ang alinman sa mga nabanggit, huwag pong mag-atubiling kumonsulta agad sa doktor. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo o sa inyong mahal sa buhay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang health tips mula sa nurse ng bayan. Ingat po kayo palagi at tandaan, health is wealth.